Kung binabaha ang ilang lugar sa bansa, halos matuyot naman ang ilang reservoir sa Luzon, gaya sa Pantabangan kung saan 5 metro na lang nasa critical level na ito. Tanaw na nga muli ang lumang bayan ng Pantabangan na dati nang pinalubog para sa dam. Sinilip yan at tinutukan ni Jonathan Andal. Sa gitna ng tubig ang labi ng isang simbahan. Minsan lang itong mangyari, ang paglitaw ng lumang bayan ng Pantabangan na nakalubog sa gitna ng Pantabangan Dam. Ngayong Hulyo, muling nagpakita ang mga bakas ng lumang munisipyo, simbahan, entablado at ang bantayog ni Jose Rizal. Mula nang palubugin noong 1970s para bigyang daan ang pagpapagawa ng Pantabangan Dam, pang-5 beses pa lang itong lumitaw ngayon na nangyayari lamang tuwing may El Nino. Ibig sabihin, lumilitaw ito kapag nauubos ang tubig sa Pantabangan Dam. Magbabangka sana kami papunta dun sa may lumang bayan ng Pantabangan na lumitaw pero pinagbawalan kami ng Coast Guard, no sail zone daw dahil signal number 1 ng Nueva Ecija. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung gaano nakaraming tubig ang nawala dito sa Pantabangan Dam. Ito po ang kinatatayuan ko, pati po lahat ng lupa na nakikita nyo sa likod ko, sa inyong screen. Lahat po ito nakalubog last year, November 2025. Pero dahil po sa El Nino, ganito na ang nangyari sa Pantabangan Dam. Nag-start po ito noong November 13, yung start po ng dry cropping period po namin. Dire-diretso na pong pababa hanggang ngayon po. Mula noong November 2025, nawalan na ang dam ng mahigit 37 meters ng tubig. Katumbas yan ng 1.5 trilyon na litro ng tubig o 630,000 na Olympic-sized swimming pools. Hanggang dito po sa ilalim ng tulay na ubos ang tubig. Ito pong kinatatayuan ko. Punong-puno po ito ng tubig last year 2025. Ayun, kung makikita po ninyo yung marka pa dyan sa may kulay puting ng pader na yan. Yung view deck, ayun, nasa taas. Sa ngayon, below normal na ang water level sa Pantabangan Dam, 176 meters. Halos 40 metro na ang layo mula sa normal level na 216 meters. 5 metro na lang mapupunta na ang dam sa critical level na 171 meters. Pag nangyari yan, pati ang hydroelectric power plant sa Pantabangan Dam hindi nagagana. Pero naniniwala ang pamunuan ng Pantabangan Dam na hindi na-aabot dyan ang sitwasyon dahil panahon na ng tag-ulan at magka-cloud seeding na rin sila sa Agosto. Hindi po tayo aabot sa critical level. Ang pinaka mababa po natin na critical level ay 171.50. Kaya yung 5 metro pa po, makakaasa po ang magsasaka. Kaya pa po natin magpadaloy ng patubig. Sa Pantabangan Dam, umaasa ang 152,000 hectares ng sakahan ng buong Nueva Ecija at ilang bayan sa Bulacan, Tarlac at Pampanga. Pero sabi ng pamunuan ng dam, walang dapat ikabahala ang mga magsasaka sa irigasyon na galing sa dam. Ang rainfall po from forecast po ng Pag-asa from July, August, 100% pa rin po yung rainfall na makakaasa po tayo na babagsak dito po sa Nueva Ecija, especially sa Pantabangan Dam sa area. And then yung September, October po, halos 80 to 90% pa rin po yung rainfall na maaasahan natin base sa forecast po ng Pag-asa, sir. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, normal lang ang paglitaw ng mga istruktura sa Pantabangan Dam. Kahit po sa mga dams natin ganun po. Pagka sumadsad po talaga yung elevation niya, may makikita tayong mga istruktura diyan na lumilitaw. Pero di lang ang Pantabangan Dam ang nakakaranas nito. Ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan patuloy ring bumababa. Kamakailan nga, nag-viral ang video na ito ng isang netizen. July 20, 2026. Ayan na po yung kalagayan dito sa dike. Tuyot na. Na nakitang tuyot na ang dulong bahagi ng Angat Dam. Nasa 150.98 meters ito as of 8 AM ngayon na all-time low mula sa 151.45 meters kahapon. Malayo pa sa normal high water level na 210 meters. Mula sa Pantabangan, Nueva Ecija, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.